Inabuso, pinagsamantalahan, inakalang patay na. Pagkakamali nila, nabuhay siya. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuot natin ang horror crime thriller movie na pinamagatang I Spit on Your Grave. Nagbukas ang pelikula kasama si Jennifer Hills, isang nobelista na nagpasyang magrenta ng malayong cabin sa Katimugan para makapag-focus siya sa pagtapos ng kanyang nobela. Habang nasa daan, huminto siya sa isang tindahan para kunin ang mga susi ng cabin na kanyang tutuluyan. Sa tindahan, isang lalaking nagngangalang Earl, ang may-ari ng cabin, ang nagbigay sa kanya ng mga susi at tinuruan siya kung paano makarating doon. Habang naglalakbay sa kanayunan, lalong naguluhan ang dalaga. Pagkatapos ay nagpasya siyang huminto sa isang gasolinahan upang magpagas. Nakasalubong niya ang tatlong manggagawang nakatambay. Sila ay sina Andy, Stanley at Johnny na sinubukang humirit sa kanya ngunit nabigo. Sa halip sinabi niya sa kanila kung saan siya patungo at hiniling sa kanila na tukuyin ang eksaktong daan patungo sa kanyang cabin. Sinubukan ni Johnny na lumapit kay Jennifer, ngunit hindi sinasadyang nabuhos ni Johnny ang isang drum ng likido sa sarili kaya pinagtawanan siya ni na Andy at Stanley. Habang nagmamaneho palayo si Jennifer, kitang-kita ang hiya ni Johnny. Pagkatapos sa kahabaan ng kalsada, dumating si Jennifer sa cabin na magsisilbing tahanan niya sa susunod na ilang buwan. Agad niyang binaba ang kanyang mga gamit at nagsimulang magsulat kaagad. Kinabukasan, nagpahinga si Jennifer sa tabi ng sapa nang makarinig ng mga ingay na nagmumula sa kakahuyan. Nagpatuloy siyang nagsulat sa balkonahe ng kanyang cabin hanggang sa makarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa shed. Nagtaka siya at pumunta doon upang tingnan kung ano iyon, ngunit walang nakita kundi mga tools at canister ng lason. Bumalik si Jennifer sa cabin. Hindi sinasadyang nabuhusan niya ng alak ang kanyang kamiseta, kaya napilitan siyang hugasan ito sa tabi ng lababo. Lingid sa kanyang kaalaman, may nagvi-video sa kanya. Kinabukasan, tumakbo siya at nakarating sa isang abandonadong bahay at sa kung anong kadahilanan, nagpa siyang tignan ito. Gayunpaman, wala siyang nakitang interesante sa loob at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa susunod, bumalik siya sa kanyang cabin at gustong maligo, ngunit nalaman niyang ang tubig sa lababo ay kulay brown at ang banyo ay barado. Tumawag si Jennifer ng isang tubero na nagngangalang Matthew para ayusin ang linya ng tubig. Malas din na nahulog ang kanyang telepono sa toilet kaya pinatuyo ito gamit ang isang hairdryer. Dumating si Matthew upang ayusin ang banyo, ngunit mayroon siyang problema sa pagsasalita at kapansanan sa utak kaya binigyan siya ni Jennifer ng isang halik bilang pasasalamat. Sa kakahuyan sina Andy, Stanley at Johnny ay tumambay at pumatay ng isda para pagkatuwaan habang nire-record ni Stanley. Pagkalabas ng bahay, sumama si Matthew sa tatlong lalaki na naging mga kaibigan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Matthew kay Johnny na hinalikan siya ni Jennifer, ngunit hindi siya pinaniwalaan nito. Kaya kinumpirma ni Stanley na totoo ito dahil hindi marunong magsinungaling si Matthew. Biglang ipinakita ni Stanley sa kanila ang video ni Jennifer na kinuha niya kagabi na ikinagalit ni Johnny. Kalaunan ng gabing iyon, narinig pa rin ni Jennifer ang mga kakaibang tunog sa paligid ng bahay at kinutuban. Nakarinig si Jennifer ng ingay sa kanyang pinto at nakakita ng patay na ibon doon. Ang babae ay umiikot sa cabin upang tingnan kung may tao, ngunit wala siyang nakita sa labas. Pero laking gulat niya nang bumalik siya sa kanyang laptop dahil nakita niya ang selfie ni Johnny at ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling magsimula siyang matakot, pumasok si Johnny at ang kanyang mga kaibigan sa silid. Sinimulan siyang tuyain ni Andy habang si Stanley ay may dalang handycam. Hinila pa ni Johnny si Matthew sa silid kahit malinaw na hindi siya sangayon sa ginagawa nila. Sa takot, sinubukan ni Jennifer na sabihin sa kanila na parating na ang kanyang boyfriend. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga lalaki. Sinimulan nila siyang harasin at pinagtawanan ang kanyang pagsusulat at hinagisan ng may sinding posporo. Pinilit siya ni Johnny na uminom at ginawa niya ito dahil sa takot. Samantala, si Matthew ay nakakunot noo sa sulok at walang lakas ng loob na pigilan sila. Sa mas nakakabahalang eksena, hiniling ni Johnny na ipakita sa kanya ang kanyang mga ngipin. Sumunod, bumunot siya ng baril at isinaksak sa bibig niya. Habang nagtatawanan,
Lumapit si Andy kay Jennifer, ngunit kinuha niya ang bote at binasag ito sa tuhod ni Andy. Nagkaroon siya ng pagkakataong kunin ang pepper spray, ginamit ito kay Stanley at tumakas palabas. Nang tumakbo siya sa kakahuyan, nakasalubong niya ang sheriff ng bayan at si Earl, ang may-ari ng cabin. Habang umiiyak, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pag-atake na naranasan niya at humingi ng tulong. Hiniling ng sheriff na umalis si Earl at nag-alok na samahan si Jennifer pabalik sa cabin upang ayusin ang mga bagay-bagay. Pagdating nila doon, nakita nilang walang laman ang cabin. Gayunpaman, ang sheriff ay nagsimulang husgahan siya nang makakita siya ng nakarolyong marijuana at isang basag na bote ng alak. Inakusahan niya siya na hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa nangyari at wala siyang karapatang gumawa ng mga maling akusasyon tungkol sa mga lalaking kilala niya mula pa noong mga bata pa sila. Sumunod, ang sheriff ay kinapkapan siya, ngunit parang kakaiba ang pakiramdam ni Jennifer dito. Nagambala sila ni Johnny at ng kanyang mga kaibigan na kababalik lang. Pagkatapos ay sinimulan ng sheriff ang pag-atake sa kanya habang ang ibang mga lalaki ay nanonood. Nang subukan niyang lumaban, hinawakan siya ni Johnny sa leeg at pinunit ang kanyang pantalon habang pinipilit si Matthew na hubarin ang kanyang damit. Sa una, tumanggi si Matthew, ngunit sa huli ay ibinaba niya ang kanyang pantalon dahil sa takot. Hinawakan siya ng mga lalaki at inutusan si Matthew na ipilit ang sarili kay Jennifer habang si Stanley ay binivideo ang buong pangyayari. Pagkatapos ay sumuka si Matthew at ginamit ni Jennifer ang natitirang lakas upang tumakbo sa kakahuyan. Nang makalayo siya sa kakahuyan, muli siyang naharang ng grupo. Pagkatapos ay kinaladkad ni Andy si Jennifer malapit sa isang putikan at nilubog ang kanyang ulo ng ilang beses. Habang nakahiga siya sa lupa, hinubad ng sheriff ang kanyang pantalon at ipinilit ang sarili sa kanya at hindi pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Sa susunod, ang mga lalaki ay nagsalitan kay Jennifer habang ang kamera ni Stanley ay nagre-record. Nagising si Jennifer na puno ng dumi sa buong katawan. Bumangon siya at nagsimulang maglakad palayo, papunta sa isang tulay sa ibabaw ng ilog. Makikita natin na sinusundan siya ng mga lalaki at naghanda ang sheriff na barilin siya para hindi sila sumabit. Ngunit agad na nagpatihulog si Jennifer sa tubig at nawala. Hinintay nila siyang lumutang ngunit hindi siya lumabas. Kaya't nanggilid sila sa tabi ng ilog sa pag-asang lulutang ang kanyang katawan ngunit walang nakita. Nagdulot ito ng pagkataranta sa sheriff, kaya hiniling niya sa mga lalaki na itapon ang kanyang sasakyan at lahat ng gamit niya sa cabin at sunugin ang tape na naitala ni Stanley. Matapos ng malagim na araw na yon, umuwi ang sheriff sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at anak na babae. Ginugol niya ang gabi sa bahay na parang walang nangyari at hindi nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa sumunod na araw, ibinalik ng sheriff ang mga susi ng cabin kay Earl at sinabi lamang na umalis na si Jennifer at ito ay isang sakit sa ulong alcoholic. Sa mga sumunod na araw, ang mga batang lalaki ay nagpatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari, habang si Matthew naman ay kinakain ng konsyensya sa kanyang nagawa. Habang siya ay nakaupong mag-isa sa kakahuyan, nai-imagine pa niya ang multo ni Jennifer. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap ang sheriff ng isang tawag sa telepono mula kay Earl, ang may-ari ng cabin, na nagsabing may nagngangalang Barbara ang nagtatanong kung nasaan si Jennifer dahil hindi siya nakita sa loob ng isang buwan. Samantala si Stanley ay tumakbo sa kanyang mga kaibigan sa takot dahil may nagnakaw ng kanyang handycam. Dito niya ibinunyag na ang handycam na naglalaman ng recording na ginawa nila kay Jennifer ay hindi niya sinunog kahit na sinabihan na siya. Ikinagalit ito ni Johnny at sinimulang bugbugin si Stanley, ngunit pinakalma siya ni Andy. Nang gabing iyon, si Johnny ay nanonood ng TV ng mag-isa nang makarinig siya ng tunog sa kanyang pinto at nakakita siya ng isang patay na ibon. Sa pagkalito, siya ay umatras at nakarinig ng panibagong tunog sa kanyang pintuan. Sa pagkainis, kinuha niya ang kanyang baril at sumugod sa labas, ngunit nakita ang isa sa mga sandals ni Jennifer sa kanyang pintuan. Nagpaputok siya kung saan-saan at tumakbo patungo sa mga halamanan sa bakuran, ngunit walang nakita kundi rubber band ni Matthew. Sa sumunod na araw, umuwi ang sheriff at natuklasan na may nagpadala ng videotape sa kanyang asawa na walang iba kundi ang tape na naglalaman ng panggagahasa kay Jennifer. Labis niya itong ikinagalit at mabilis na nagtungo kina Johnny. Doon,
Hinarap ng galit na sheriff ang tatlo, lalo na si Stanley, at inisip pinaglalaruan siya nito. Ibinintang ni Johnny kay Matthew ang lahat ng ito dahil di siya mahanap kahit saan. Kinahapunan, ang sheriff ay lumabas kasama si Earl para mangaso. Habang nakaupo si Earl para magpahinga, bigla niyang binaril ang kawawang matanda. Ang dahilan ay si Earl ang maaring magsabit sa kanila sa krimen dahil nakita niya ang sheriff na dala si Jennifer pabalik sa cabin. Samantala, nagising si Matthew sa abandonadong cabin at biglang nakita si Jennifer na nakaupo sa sofa. Natuwa siya dahil buhay pa ito at lumapit sa kanya at nagsimulang umiyak habang sinasabi sa kanya na nagsisisi siya sa ginawa niya. Kumuha si Jennifer ng lubid at sinimulang bigtihin siya. Sa parehong araw, sina Stanley at Andy ay pumunta sa kakahuyan para hanapin si Matthew. Hanggang sa marinig nila ang mahinang tunog ng musika na nagmumula sa parehong abandonadong bahay na natagpuan ni Jennifer sa simula ng pelikula. Sa itsura nito, lumilitaw na may nakatira doon. Habang si Stanley ay nag-iisa sa labas, bigla nitong nakaharap si Jennifer. Habang papalapit siya, naipit siya sa isang bear trap at humiyaw sa sakit. Nagmadali si Andy para sagipin siya, ngunit nabuwal ng hampasin sa ulo ni Jennifer. Maya-maya nagising si Stanley nang nakatali sa isang puno. Si Jennifer ay nag-video sa kanya at puwersahang pinakain sa kanya ang isang patay na daga. Pagkatapos itinusok niya ang mga hook sa kanyang talukap at itinali sa puno. Habang nire-record siya, binitokahan ni Jennifer ang isang isda at ikinalat ang laman loob nito sa buong mukha ni Stanley. Ang sangsang ng bituka ng isda ay umaakit sa maraming uwak at nagsimulang tukay nito. Pagkaraan ng ilang oras, ang kanyang mga eyeballs ay kinain ng mga ibon at siya ay duguan hanggang sa mamatay. Habang ito ay nangyayari, nagising si Andy at napagtantong nakatali siya sa ilang tabla sa ibabaw ng bathtub. Ang tubig sa bathtub ay patuloy na tumataas nang pumasok si Jennifer upang tingnan siya. Sinimulan ni Jennifer na isawsaw ang ulo ni Andy nang paulit-ulit sa tubig at bingi sa pakiusap nito na palayain siya. Para mas masiyahan siya, nagbuhos siya ng acid sa tubig. Pagkatapos ay tinanggal niya ang isang tabla mula sa ilalim ni Andy. Napilitan itong hawakan ang sariling bigat ng katawan para hindi malunod hanggang mamatay, at nang hindi na niya mapigilan ang sarili, paulit-ulit siyang lumubog sa acidic na tubig hanggang sa mamatay siya. Susunod, binisita ni Jennifer si Johnny sa gasolinahan at pinatumba siya gamit ang speed wrench. Tulad ng iba pa niyang kaibigan, nagising si Johnny na nakatali at walang saplot na may horsebit sa kanyang bibig. Malakas na hinila ni Jennifer ang bridle at sinimulan niyang bunutin ang kanyang mga ngipin. Sa takot ay nahihiyan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, tinanggal niya ang bridle at naglabas ng baril at isinaksak niya sa kanyang bibig. Ngunit mayabang gaya ng dati, may lakas pa rin itong tumawa hanggang sa maglabas si Jennifer ng isang pares ng gunting at pinutol ang pipino ni Johnny at isinaksak sa kanyang sariling bibig. Si Johnny ay namatay sa labis na pagdurugo. Sa kabilang panig ng bayan, ang sheriff ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang anak na babae na excited na ibinalita na ang kanyang bagong guro ay bumisita. Nang ibigay niya ang telepono sa nasabing guro, ito na pala si Jennifer. Kumpiyansa niyang ipinakilala ang kanyang pangalan sa sheriff na siyempre nagpapanik sa kanya dahil sa pag-alala sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nagmadaling umuwi ang sheriff at pagdating niya doon, nalaman niyang umalis ang kanyang anak dahil inimbita ni Jennifer na lumabas. Agad niyang hinanap siya sa isang bakanteng palaruan kasama ang kanyang anak na babae na hindi pa rin nakikita. Gayunpaman, nang pumasok siya sa kanyang sasakyan, tinambangan siya ni Jennifer. Nang magising siya, nasa loob siya ng cabin na may isang shotgun na nakapasok sa kanyang wetbox. Pagkatapos ay nagpakita si Jennifer at nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano kabait ang kanyang anak na babae at kung paano niya matitiis ang pananakit sa isang babae. Upang pahirapan siya, sinimulan ni Jennifer ang pagtuhog ng bariles ng mas malalim. Pagkatapos, itinali niya ang isang tali sa paligid ng gatilyo at ipinakita ang isang walang malay na figura na nakaupo sa kabila ng silid na walang iba kundi si Matthew. Itinali niya ang kabilang dulo ng tali sa pulso ni Matthew para kung igalaw ni Matthew ang braso nito, mahihila niya ang gatilyo. Nagsumamo ang sheriff para sa kanyang buhay habang palabas si Jennifer.
Makalipas ang ilang sandali, nagising si Matthew at nagsimulang gumalaw. At bago pa siya mabigyan ng babala ng sheriff, nahatak niya ang gatilyo at nabaril ang dalawa na nagpangiti kay Jennifer. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.